Ito, nung si Pablo ay tinawag ng Diyos bilang kanyang anak at siya ay nagmula sa masamang gawain, nabago ang kanyang buhay. At siya ay nagsuko at tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Kaya sabi niya dito, kung ako ay nabubuhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ito yung maganda na ang isang tao nagbagong buhay. Yan ang pinaka-the best. Kasi kapag hindi ang tao binago ng Diyos, makakaaway mo yan, marami yung masasabi sa iyo. Kaya, sabi niya dito, mahalaga sa isang tao ang nag-surrender talaga ng buhay sa ating Panginoon. Sabi niya dito, at habang ako ay nabubuhay sa daigdig na ito, nabubuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Ang isang taong sumampalataya kay Kristo, habang siya ay nabubuhay siya sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Dapat makita natin yun na dahil kay Kristo, ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. Yan ang maganda na makikita natin dito na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay talagang halos hindi natin kayang tumbasan yun. Na yung kanyang buhay ay inialay niya ito para sa lahat ng tao. Inialay niya. Inialay niya ang ating buhay. Kaya minsan dito nakapagsalita si Pablo na sinabi niya, ang aking buhay ay ginagamit ko ngayon sa pamumuhay na nabubuhay sa akin ang anak ng Diyos, na nag-alay sa akin ang kanyang buhay doon sa krus. Kaya mahalaga talaga sa isang Kristiyano yung tinatawag nating nakita sa iyo ang Diyos, na binago ka ng Panginoon. Kung ako ay may buhay ngayon, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na. Yan ang maganda. Yung kalooban ng Diyos ang nakikita sa ating mga buhay. Ito yung maganda At habang ako ay nabubuhay sa daigdig na ito, nabubuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos. Anong rason? Na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay. Iyon ba lang rason ni Pablo? Kaya sabi niya, simula nang ako'y sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay, si Kristo na ang nabubuhay sa akin, hindi na ako. Ang rason niya, kasi ang ating Panginoong Jesucristo nag-alay ng buhay sa krus para sa akin. Yun ang matindi. Na yung buhay mo ay ialay mo. Sabi niya, wala pang higit sa sinumang tao na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Walang higit doon. Yun talaga ang pinaka-the best na ginawa ng Panginoon. Biro mo, mamatay ka sa krus, alang-alang sa kasalanan ng sanlibutan. Alang-alang sa kasalanan ng mga tao na nahulog sa kasalanan, alang-alang doon, mamamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya purihin natin ang ating Diyos sa mga Kristiyano o sa lahat ng tao na nakakaintindi na si Jesucristo ay Diyos at Panginoon na tagapagligtas na nag-alay ng ating buhay sa krus para dalhin ang ating mga kasalanan. Dapat din tayong mag-alay ng buhay sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo. Ialay natin ang ating buhay upang makita ito ng ibang mga tao na tayo ay binago ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon at pasalamatan. Sa isang Kristiyano, mahalaga ang pagbabago ng kanyang buhay. Ang magbabago lamang nito ang ating Panginoong Jesucristo.